So tonight, atong ipadayon ang atong topic sa prosperity. Prosperity. And the title of our message tonight is Examples of Prosperity in the Bible. Di nato ni mahurot tanan kung sa mga examples nga atong kuan, pero makuha lang tag duha ka tawo. I know that it is not only these people nga atong isgutan tonight, but kanilang sa atong pick-upon nga mga tao, and then muproceed ta sa atong kaugalingon. Unsa may plano si Ginoo para nato regarding prosperity. All right, let's all stand. Magpray ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for the strength that you have allowed us to have physically. And thank you, Lord, for the opportunity that you allowed us also to have. And please help us that we would not be lazy, but help us to be diligent in doing our business, O God, sa pagpangabig og kalag, mao pinaka-importante gyud, o sa paggamit sa resources para makadisciple gyud ang matag usa. Salamat kay Lord sa imong pulong nga mopanday sa amohang espirituhanon nga kinabuhi, and preparing us for the battle every day sa among kinabuhi, Lord, that without your word, mapildig yun mi. Bisan lang sa among kaugalingon, di mi kadaog. So please, Lord, allow us to grow, allow us to be helped by your word, O God, especially tonight as we listen, because without this, O God, we will not be prepared for the prosperity that is for us. So please, Lord, help each and every one nga maandam ang among kasing-kasing. And thank you, Lord. Once again, please use me. Empower me, O God. I really need it. And please allow me, O Lord, sa among panagsimba karon, allow us all to honor you. And this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right, examples of prosperity in the Bible. If I'm going to ask you tonight, kinsa man na makita nimo sa Bible nga ni prosper? Abraham, Solomon, Joseph, Job, Jacob. Isa pa, daghan o? Daghan. Pero, duha lang ito isgutan. Unya, kita ikatulo. Okay na na? Okay, kinahanglan, apil yun ta. Dili pwedeng watay labot. So, number one, atong isgutan mga kaigsunan, Joseph's prosperity. Si Joseph, igsoon, atong nahibawan nga gidaog-daog siya sa iyang mga igsoon. Gisuyaan siya, kay sa gamay pa lang siya mga kaigsunan, gipakita na sa Ginoo sa iyaha ang prosperity. Kay sa kadaghang managsuon nila, siya ray gihimuan sa iyang papa, coats with many color, pandato. So si Joseph, nagdako siya nga matinabangon sa iyang family. Nagdako siya nga nirespeto sa iyang mga igsoon. Nirespeto sa iyang parents. And we know the reason why. Because he is with the Lord. He believes in God, he feared God, and he obeyed God. Mao gyud nay mahitabo pag ang usa ka bata ato gyud napasunod sa Ginoo, mao gyud nay mahitabo anak niya hantod nga mudako siya, hantod nga moabot na sa panahon nga siya na mo decide para sa iyang kagalingon, sakto gyud ang iyang desisyon. Pero kung ma-miss na nato sa ilang formative years, mapasagda nato sila kay ilawog nato dito sa mga gadgets, ilawog nato diha sa mga salida, ilawog nato sa YouTube, unya sila na magbuot o sa ilang tan-aon. Sa primero kingkoy pa na mga kaigsunan, pero moabot ang panahon, ang imo ng anak mo'y nahimong kingkoy tungod sa iyang gipangtan-aw dinha. Di na siya katunong sa iyang kinabuhi. When he makes a decision, bati. Unya, nahimo sila nga sumusukol sa ilang mga parents. So, mo na nahimo problema, but not for Joseph. So, in Genesis chapter 39, 1-5, atong paminahon mga kaigsunan, ato laning gilaktod, sa dihang dako na siya, gihog siya sa lungag, unya gikuha siya sa merchant, unya gibaligya siya, ug mao na ni mga kaigsunan.
gitest si Joseph by adversity, but tungod kay nahumol man siya diha sa pulong sa Ginoo, nahimo siyang diamond. Nahimo siyang precious. And in verse number 1, the Bible says, "And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph." Praise the Lord. Many people are claiming, "The Lord is with me." Dagan kayo ni mo claim, ana. Pero ang pangutana, are you with the Lord? Kay dali naman kayo na nato ipamulong mga kaigsunan nga, naggiubanan man sa Ginoo, gitagaan man sa Ginoo wisdom. Atay pa, kanang wisdom makita na sa imong aksyon. Pero dagha mga tao nga ni-claim nga na sila wisdom, but kayo makitaan sa simbahan. Asa man ang wisdom nimo gi-apply? So si Joseph, naa siya wisdom mga igsoon because the Lord was with Joseph. Ang Ginoo dili gyud na mukuyog sa usa ka tawo nga dili matinuohon sa Ginoo. Ang Ginoo dili mukuyog sa usa ka tawo sa atong panahon karon nga dili magbasa sa pulong niya. The Lord will go with the man who believes in Him, who read the Bible, who believes in what the Bible says, and who are willing to do what the Bible says. Dili lang kay gabasa ra mga kaigsunan, but those who are willing to obey according to what the Bible says. So mo ni si Joseph mga igsoon, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Imagine nimo mga igsoon, he was tested by adversity. Ang imong imagine na iyang adversity, though pinangga siya sa iyang papa, pero gisuyaan man siya sa iyang mga igsoon. Especially sa dihang siya nagsulti na sa iyang paghubad sa damgo sa iyang mga igsoon. Nalimad ka kamong tanan mo, bow down mo nako. So kayo mo imagine ba mga dagko kaya mga igsoon, siya gamay kaayo, yung mo bow down mo nako sa kaadlaw. Kinsa may di maglagot ana. So gihug nila sa lungag. Nagiilad nila ang amahan nga namatay kay ang coats with many color gibutangan og dugo sa hayop. Mo say kapait sa una kay wala tay kanang sa tawag ana kanang i-test ang blood para mahibaw-an kag kinsa gyuning dugo. Di ba? Wa may DNA test sa una. Wala pag na dugo ni kang kinsa maning dugo kang Joseph na ila ka papa. Wa sa kay bawo nga dugo dito sa hayop. Tuo sa taon. Way mahimo. So gingon ana pag-ilad mga kaigsunan. So, pagkahuman gilunod dito sa lungag, hangtod nga nakagawa siya, ang nakanindot kay gidapod siya sa merchant, gibaligya siya mga kaigsunan. Hangtod na da siya sa Egypt, pero uso man na sa unang slave good. No? Slave. Unya, gibaligya siya dito. Mo man kapait aning slave compare sa servant, mga igsoon. Ang mga Kristohanon karon dili na unta ka slave, servant na unta ka, pero nganong nagpa-slave pa man ka. Di ba? Dili haom. So, si Joseph nahimo siyang servant. Gikan sa pagka kanang slave, nahimo siyang tinuod nga servant. Pasabot na ng servant, nagserbisyo ka not for money's sake, not for yourself, but to please your kanang amo nimo ba? Mao man ang servant good. Nga i-please nimo kung kinsa imong giserbisyuan. Ang servant lahi basta mahuman lang trabaho. I don't care kung nindot na og di, I don't care kung nalipay kagwa. Ana ang slave. Alright? Mao na sa trabahoan. Di ba? Concern ba sa mga trabahante nga malipay ang amo o concern sila nga ma-reach nila ang ilang quota?
para makabunos. Lahi ang servant, mga igsoon. Para kita watatawag sa Ginoong slave, gitawag ta sa Ginoong servant because God wanted us to please Him. Not for anything in return. So God wanted us to serve the Lord wholeheartedly. Nga dili ta mag-expect mga kaigsunan nga bayran tas Ginoo. Di ba? Do naagyod na panalangin pag mga lagad ta sa Ginoo. So si Joseph, bisan tuod siya gidaog-daog mga kaigsunan, ang good news diara in verse number 3, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Tanawa mga igsoon, dili lang kay sama sa mga Kristiyanon karon nga claiming kayo the Lord is with me, pero ang mga tao nagtanaw, may Ginoo nakitaan. Di ba? Muna, di na lang ta mo claim mga kaigsunan, maghuwat na lang ta mga tao ni mo, ingon ni mo, ikaw no, mura jug, nagkuyog mo sa Ginoo. Lahi jug ka. Kaysa magmanabi ta ba? No, the Lord is with me. Nya pagkuman, ang mga tao, mamikat man, the Lord is with you nga. Nakuha na tingala na also with you. Di ba? Ang nakanindot diri, kay ang iyang master mismo, nakitaan nga siya giubanan sa Ginoo. In verse number 4, and Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had, he put into his hand. Mao na ilanan mga kaigsunan sa usa ka tawo nga kuyugan sa Ginoo, kay saligan jud ka. Saligan ka. Mao na kung mingon ka nga kaning nga job gihatag yun is Ginoo nako. So imo nang tan-awon nga makakita gyud ang imong amo nga gikuyugan ka sa Ginoo para saligan ka. Di ba? Dili ka ipatawag ra ka pirmi kay kasab-an ka. Di ba? Kay di ka magtarong sa imong trabaho. So nakanindot kay natagaan siya favor, and not only that. In verse number 5, mga igsoon, and it came to pass from that time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Mo nay klarong gikuyugan sa Ginoo, kay makita ang panalangin sa Ginoo, makakita ang mga tao nga ikaw gikuyugan sa Ginoo, ug ang tao nga imong asa ka na himutang diha mapanalanginan sa Ginoo, apil. No, kisay mo claim diha nga gikuyugan ka sa Ginoo. Ha? Mo nang uban claiming kayo. Gikuyugan jud ko sa Ginoo. Nga kumusta ang mga tao sa palibot nimo? Nakakita silang gikuyugan ka? Kumusta man ang mga tao nga naasa ka na himutang na panalanginan mag-apil sa Ginoo for your sake? Ha? Mo na kanindot mga igsoon kung ang tanang membro sa simbahan gikuyugan sa Ginoo. Pagkanindot naman lang, bisag asa ta mga tumalipay ang mga tao kay mablessed sila. Di ba? Dili kayo yun, nanapod ni sila eh. Kusog kayo mangyaw-yaw anang Biblia. Huwag juga katouch sa ilang kinabuhi. Mas nindot pa na mga kaigsuran nga na-touch ni mo ilang kinabuhi. Nga sila nagkoy mangutana. Nga nung ingunana man mo. Di ba? What an opportunity to share to them who made you like that. It is because of God. Kaya kung may Ginoo, dili na mo mabuhat nimo. But because God is with us, that is why He made us to do this for you. Muna nakanindot mga igsoon. So Joseph's prosperity, nagtudlo nato mga kaigsunan, the importance of
being with the Lord and the Lord is with us. The impact. Ang impact, mga kaigsunan, sa tao o sa Ginoo sa diyang magkuyog sila. Tanawa ang impact. Hasta ang Egyptians na bless. Sultian ta mo, ing anak ta, aning kalitilingbana. Dapat ingon anak ta, mga kaigsunan, aning kalibutana. Nga ang mga tao makita nila nga panalangin ta. Diba? Dili ta mga tao nga kahadlukan kay delikadog masukop. Diba? And a lot of believers today are so proud nga sila isog sila. Nga di sila mahilabtan kay piti yun mo. Wa may piti ay niyo. Pero piritig panalangin. Ikaw ko be. Diba? Gitugyan tanan in Joseph's decision. Imagino na nimo mga igsoon. Ang iyang tanang kabtangan. Gitugyan niya kan Joseph sud sa iyang panimalay ug sa field. Gitugyan niya. Unya tungod ana gipanalanginan ang Egyptian. Praise the Lord. So natin nakatunan aning prosperity ni Joseph. Do you want to have this kind of prosperity? Pwede ba ni? Kaya ang Ginoo nga iyang gialagaran is the same God that we serve. Lakaw uban sa Ginoo. Amen? Unya, make sure nga kuyugan ka sa Ginoo. Pasabot, naa may mga Kristohanon ko, daghan karon nga mubasa og Bible para lang makabasa. Para lang inig ka Domingo na ay ma-recite. Di ba? Para lang na ay makakuan ba? Na ay ma-lesson learn. Para lang ingunan na bitaw. So di man makuyog ang Ginoo ana. Pero kung ang imong pagbasa sa Bible is getting information so that you could serve the Lord, kuyugan jud ka. Kay mo man nagingon si Ginoo kasi ang gipromisan kuyugan and I will be with you always even unto the end of the world. Kisa may ang gipromisan. Ha? Katong gitagaan niya sa Great Commission. Katong mo work, I will be with you. Pero kung di ka mo work, the Lord will not be with you. Alright? Number 2, atong i-learn Solomon's wisdom and wealth. So in 1 Kings chapter 3, kasabot man ta naunsa si Solomon sa iyang kinabuhi, right? Bata pa siya, gitawag na siya sa Ginoo. So sa iyang kabata, salamat ta way gadget sa unang panahon, diba? Ang focus na sa Ginoo. Unya, dako kay factor ani ang iyang papa. The example of David sa iyang anak. So, importante kayo kita mga papa nga makita sa atong anak unsay atong kanang kalihukan sa atong kinabuhi. Unsay attitude nato, unsay mga desires nato na makita sa atong mga anak, not only telling them to do it, but they saw that we do it. Ingon na ba? So, si Solomon, nagtanaw sa iyang amahan, nakopya niya ang mga gibuhat sa iyang amahan. So that is why si Solomon, nahimo siyang usa ka bata, mga kaigsunan, nga hamtong nagpaghuna-huna. Dili siya usa ka bata nga kiatan or kuan lang kanang duwa-duwa lang ang nasa una-una. So, muna nga, pag-abot na sa panahon nga si Solomon gamiton sa Ginoo, in verse number 5, hantod ni sa verse number 14, sa 1 Kings, chapter 3, 5 to 14, the Bible says, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give thee. Pagkaninduta na pangutana. For example, ikaw ni, gitagaan kag tahas sa Ginoo nga tabangan ang mga kabos. Ha? Tabangan ang mga kabataan sa kadalanan nga nagkinahanglan kana mga street children. Ha? Ingnan kas Ginoo manay mo buhaton unya gipadamgo nay kas Ginoo sa kagabion unya ingnon nay ka pangayo unsa may imong gikinahanglan. What will you ask? Ha? Depende man na sa sugo god. Diri si Solomon gusto sa Ginoo mahimo siyang hari. So,
isip usa ka hari, unsa man gyud need? Unsa man gyud pinaka-need? Og tungod kay si Solomon, bata pa pero mature na paguna-una, naigo niya mga igsoon ang tinuod nga gikinahanglan. In verse number 6, and Solomon said, Thou hast showed me unto thy servant David, my father, great mercy, according as he walked before thee in truth, nakita gyud niya, and in righteousness and in uprightness of heart with thee, and thou hast kept from him his great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day. Tanawag ko siya, nakita niya, not the riches of David, ang nakita niya, ang pakiglakaw ni David sa Ginoo. O giunsa sa Ginoo paggiya ang iyang amahan. O nakita niya nga si David was a very successful king. O gusto niya, mga igsoon, nga mautoy iyang pangayoon pod sa Ginoo. Tungod sa nakita niya sa iyang amahan. Nasabtan na to, igsoon? So, unsa kadakong impact ang father ngadto sa iyang anak? Para igabot sa panahon nga sila na'y padisidiron sa ilang kinabuhi, nagbase sila sa nakita nila sa ilang amahan. Unya kung ang makita nila sa ilang amahan, wala. Mao na ang anak mo na nagsugod pa sa sinugdanan. Medyo lisod. So, klaro kayo ha? Unsa kadakong impact ning amahan ngadto sa iyang anak? Mao na kung kita karon, kung dili ta magbantay sa atong mga lakaw, mga igsoon, naay galantaw. Ang atong mga anak, galantaw na to. How do we react on certain problem? How do we approach people nga kanabitong lami ng bunalan? Di man to perfect si David, pero di na to malalis si Solomon kung unsiya nakita. Thou hast showed unto thy servant David, my father, great mercy. Nakita man na niya. Di ba? Nakita man na niya. According as he walked before thee in truth and in righteousness, nakita na niya. And in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him his great kindness. Nakita na niyang great kindness, mga kaigsunan. Kung sa kayo makita sa itong anak na ito, no? Sige lang tagpangaway ba, no? That thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day. So panahonan ni Solomon to make that decision. So, in verse number 7, and now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. Di sa kaybaw, kay naman na mga counsel, sod, igsod, gawas, o sa mga tao, igsod, o gawas, unsa may iyang buhaton, he doesn't know. Sana ay mga problema, unsaon niya, inigsod niya, what he will do. Unya, inig-exit niya, grabe na ago na yung mga seremonyas, good. Di siya kahibaw, I don't know how to solve any problem. Dako kayo ng problema ha. And thy servant is in the midst of thy people which thou hast chosen, a great people, and cannot be numbered nor counted for multitude. Di ba? More people, more problem. Unya, labi na nga kanabitong naamag yun mga tao nga dili kauyon nga nung bata man. Di ba? Nga nung ka naman. Pero, mga kaigsunan, ang iyang gipangayo, di ara, nindot kayo. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? Gipangayo kung unsay need. Wa niya gipangayo kung unsay iyang gusto how to run the country, the kingdom. Mga igsoon kita, gibutang ta sa Ginoo sa church, dili kay atong buton, atong pabuton ang atong utok mga mao ni akong gusto, so mao ni akong gikinahanglan, kitay magbuot. Dili mo agad ra ta mga igsoon kung unsay wisdom ihatag sa Ginoo nato. Ug mosunod ta. Amen.
Kay ang kanang atong kaugalingong kabubuton ipalayo ta igsoon sa atong misyon gyud diri nga makapangabig tagkalag, nga maka-disciple gyud ta, nga makatabang ta sa mga nanginhanglan kay mao na ang trabaho nato isip naa sa church age. Sa Book of Acts palang daan tinabangay na. Lahi man diri sa panahon sa Old Testament wala man na ang nangahitabo sa church. Lahi diri. Amen. So kani nakita ni Solomon unsay need mo yang gipangayo. So, kumusta ka yang gipangayo? It goes to verse number 10. And the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Pag nalipay ang Ginoo mga kaigsuonan, ambot na lang unsay imong i-expect. Amen. Now in verse number 11, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself, underline that, for thyself, long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked a life of thine enemies, para patyon sila, wanay kontra, pasayon, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Laliman ka na, wala niya gi-consider nga pagdato ko maminaw niya ang mga katauhan. Di ba? Kung panalitan na ako'y daghang riches or taas akong kinabuhi. No, mura kog iring mo di man na tinuod na siyam ang kinabuhi. Siyam ba o pito? Di ba? Cat has 9 lives. Oh. Di man na tinuod kay kadaghanon kitag iring naligsan wa naman kabarog. Pakyaw ang siyam ka kinabuhi, wa na. Wala siya nangayo, anak, mga igsoon. Nalipay ang Ginoo sa iyang gipangayo. Kung nakita ka nun, magbantay ta, unsa man atong gipangayo. Gitagaan ta si Ginoo resources, unsa ka imo gipangayo. Basig nangayo mo kwarta. Basig nangayo mo og kanang daghan ma-encash. Nasayop ang imong gipangayo, mga igsoon. Pangayo og kalag, Lord, tagay kog kalag. Tagai ko, Lord, og ma-disciple. Tagai ko, Lord, og mga tao, mga kalag nga mapundok nako aning akong network. Para usa ka adlaw ako gyud silang masultian sa imong pulong. Dili man na nato problema ang kwarta god. Amen? Do, maka-desire ta nga kay nadunggan man nato milyon-milyon o kisa man di mo desire ana. Are you listening? But after you heard that, after you became excited to that, you go back to the real reason. Ug mo na ito pangayoon si Ginoo. Lord, tagaimig mga tao nga masugiran na mo sa imong pulong. Ingon na kay kung ang imong pagsud kwarta, kwarta na ni. Wa na, di ka kitag tao. Di sa ka kitag kwarta. Kay kung way tao, way kwarta. Ang kwarta ra, manginanglan og tao, kaya nanay tao daan. Di ba? Di yun na, muhilak ang kwarta, di siya maantos kamot sa tao. Pero ang tao, kung dili adtuan sa kwarta, muhilak man. Di sila mo angkon. Mura mo spiritual kayo eh. Wako nang kinahanglan ng kwarta eh. Do we need money? God knows. God knows. Do Solomon needs money? Yes. As a king, he needs it. Pero wala na gihimo priority ni Solomon. Amen? Na siya panginahanglan pero ang iyang gipangayo is the real need, mga igsoon. That is why in verse number 12, behold, I have done according to thy words. Praise the Lord. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Siya ang pinaka-wise sa tanang hari. Si Solomon. So, gigrant sa Ginoo iyang request. Praise the Lord. But, wait, there's more. Nawarag unsay gibuhat sa Ginoo. Verse 13. The Bible says, and I have also given thee that which thou hast not asked. Pero gikinahanglan niya. Both riches and honor,
so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. Pero kung ang naa sa atong utok, puros lang kwarta, mura magwakay ba ang Ginoo need na nimo? Ang wa nimo ginahuna, ang imo untang buhaton para sa Ginoo kay mo nay gisugo sa Ginoo nimo, mao na nga pagsulmining, pangitag disipulon, kinahanglan imo tudluan, magtuon jud ka para makatudlo ka, mga kaigsunan, dili kay magsigi ka og kanang pangita ng kwarta na gyud ni pirmi atong pangitaon. Diha man nga sayop ta. Wrong ang atong paggukod sa prosperity. Si Solomon, wala niya gitan-aw ang prosperity pertaining finances. But God knows that he needs it. So, gihatag sa Ginoo ang iyang gipangayo, which is wisdom. Gipun-an sa Ginoo sa iyang need. Amen? Bisagwa niya pangayua. And in verse number 14, and if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Wa siya nangayog long life, pero gipromise sa Ginoo, pero naa siya ay angay buhaton. Which, wa niya nabuhat. Nasubraan siya sa wisdom. No? Nasubraan siya sa wisdom, daghan kay musugot niya. Kay nagamit man niya sa sayop ang iyang wisdom, may magkay siya manulti. No? May magkay siya mo explicar. Sugot na yun ay. Di ba? Usara ka hirit god. Ang babae di naka balibad. O naliman ka, usa ka libo. Usa ka libo ni. Mauna, wa na taas iyang kinabuhi. Na shorten ang iyang life. Pero, tanawa, ang gingon sa Ginoo, tungod kay wa ka nangayog long life, tungod kay wa ka nangayog riches, nangayog kag wisdom, nalipay siya. So, gihatag sa Ginoo ang wisdom, but iya sad gihatag ang riches and honor, plus long life if mulakaw siya, sama sa paglakaw sa iyang amahan, kuyog sa Ginoo. Diha siya napakyas. Di man pwede 1,000 kabuok. Ha? Niriglan ko pa jud. Wa kabot 1,700 na to. Uy, pero na may 300 god. Paita eh. Kapuya na, unsaon niya na pag-schedule. Sa usa ka tuig, 365 days ra god. So, di mo magkita kung apil ka sa iyang babay, nay usa ka tuig nga di gyud mo magkita. Duha ka tuig o lagmit tulo. Di ba? Pagkakapuya na. Ako di po kumusugot ano eh. Ting kapuya. Kinsa may di mamubo ang kinabuhi ana. Di ba? So mo na mga kaigsunan, ang learn nato kung Solomon, ask what is needed. What is really needed. So karon sa atong ministry, nakaibaw naman tag para asa ta. Manabang ta sa mga kabataan nagkalisod. Wa na nausab igsoon, mo na isugo sa Ginoo nato. Kung di ka ganahan ana, you are in the wrong church. Maunay ato ang misyon. Tabangan ang mga nagkalisod, hantod na sa ilang pamilya. Family makeover. Mao na atong ministry diri. And no wonder mga kaigsunan, kapila na tatagay sa Ginoo og resources para mausab ang dagan sa imong unahuna. Nga dili ikaw ang tabangunon, kundi ikaw ang mutabang. Nasabtan ninyo? Pero kung dili ka maminaw sa Ginoo, kay sayop ang imong gigukod sa kinabuhi. That's why God cannot walk with you. And God cannot use you. Ako na lang pangutana, will you give Him? Ha? Will you give God that privilege? Kita na ginahatag og privilege sa Ginoo, magamit ta. Ambot na lang yun, bagi angay no?
Allow the Lord to use you now. Hagbay ratang gibugal-bugalan sa yawa, mga kaigsunan. Karon panahona ato nang tugutan nga ang Ginoo na po'y mogamit na to, ay nagpagamit sa yawa. Mao na nga ayaw nagsugot nga naay mulawgaw mga kaigsunan ani atong gibuhat karon. Alright? Ang kanang di mo tuo, sige, ipadapli lang sana sila kay makabalda na sa atong gibuhat. Kita nga nakakita na, kita nga nabutangan na sa Ginoo sa kaalam mga kaigsunan, ayaw hunong. Hantod nga makita nimo nga ma-release ka, hantod nga makita nimo nga makalihok na ka. Og agak ngadto sa mga kabataan nga nanginhanglag tabang, hantod nga makita na nga nagdana kag bunga diri. Og samtang gibuhat na nimo nausab sa status sa imong kinabuhi because the Lord knows that you need it. Nakaibaong Ginoo nga gikinahanglan na nimo. Ang problema lang anong wa nimo nakuha na kay mao gisige nimo gukod. Ug imo gisalikway ang gisugo sa Ginoo nimo. The reason why gipangayo ni Solomon ang wisdom because Solomon wanted to respond correctly sa gisugo sa Ginoo niya nga mo'y mahimong hari sa Israel. Gusto niya nga mabuhat niya sa insakto. So kita, wa man ta ingnas Ginoo kita mahimong hari diri sa Lapu-Lapu. Pero ang gisugo sa Ginoo nato that we could bear fruit. To bear fruit. So sa may mo gikinahanglan, maunay imo pangayoon. No? Tingali managlahi ta mga kaigsunan og sitwasyon sa kinabuhi, so managlahi ta og pangayoon sa Ginoo, pero ang atong concern so that you could bear fruit. Ingon ana na. So mao na nga gitagaan mo wisdom, gitagaan mo guidance, ingon na niyo nato pagtrabaho para dili ta magsigig balik sa sinugdanan. Sige, tag-adto, pangitag tabangonon, unya ikaw nga nangita, di ka katabang. Di ba? Lisod kayo na, oy nga, sige mo pangitag tabangonon, ihansak nyo, pastor, di apa, pastor, tabangin na. Ngita na sa ka. Nya, wag yun mo'y kanang pagtimbang mga igsoon sa resources para kita makatabang ta. Di na mahimo, eh. Di ba? Lisod kayo nga, ako'y manikay-sikay sa resources niya. Kamo, igor mo mangitag tabangon, hindi manaangay pangitaon, kaya perti manandaghana. Ang manabang mo'y wala. Kaya instead manabang, mo'y nasigig pangitag tabang. O na, wrong place. Lastly, God's desire for our prosperity. So, kita na sad. Unsa may desire sa Ginoo sa atong prosperity? God's thought for us is peace and not evil. In Jeremiah chapter 29, klaro kay nang gisulti na sa Ginoo diri. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Unsa may pasabot sa Ginoo ani? You don't need to worry about your life because it is God that will make sure sa imong expected end. And you know what? Kung ang Ginoo mo imong pabuton kung unsay imong expected end, would it be bad or good? Good. According to the Bible, mga kaigsunan, even bad can turn out into good if you love the Lord. Di ba? Gitawag man ta according to His purpose. Pero, ang question na, do you love the Lord? So, bisan ang bad, mahimo siyang good for us. Mga igsoon. Pero ang problema lagi, kay naminaw man ni sila, kaning hitabuan magod, specific man nga verse para sa mga tao diri, sa mga Israelites diri, sa mga Hudiyo, specific man na diya, kanamay nahitabuan ni God, kaya naminaw man sila sa kanang mga false prophets, naminaw man sila nga, wa na, tapuso na tagaan na tag ending ani sa Ginoo. Nya niyo na Ginoo napay 70 years. Ayaw magtuuan na nga mga false teachers, mga false prophet, kan mga diviners. Ayaw magtuuan na kay dili na tinuod na apay 70 years nga magantos pa mo. Di ba? Napay 70 years para makahinuklog mo. Then I will give you an expected end.
Muna nakanindot mga kaigsunan. So, ang ipasabot sa Ginoo diri sa 11, para sa ato nga take ani nga verse mga igsoon, bisag unsa pa kalisod ang kinabuhi ay kabalaka. Ayaw sigig paminaw ang mga tao nga i-discourage ka. Ayaw sige paminaw ang mga tao nga makita nila nga tanawa ikaw sige kag kanang kuan pagpanik kay sikay diha kay luoy na kay ka ay paminaw na nila na atay gisunod mga kaigsuonan. Klaro kayo ang gisulti sa Bible. Kay naagi mga gitawag mo ni sa diri og mga kanang sani ato gani basahon. Nara sa verse 8. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams which ye cause to be dreamed. Ayaw sigig paminaw anak nila kay naa ang Ginoo nag-guide. Si Jeremiah gitagaan sa Ginoo wisdom to tell them, to guide them, pero naagi magbutbuot sa simbahan diri sa atong simbahan. Naay pastor nga gitagaan sa Ginoo wisdom how to guide God's people. How to do the work. Paminaw mo sa inyong pastor. Ayaw mo paminaw sa kanang makadiscourage mga kaigsunan. Because they are the one nga nahimong diviners. Ani, karong panahon na. Nahimong false prophets karong panahon na. Sila mo ni barog nga ingon ana para i-divert ka. Di ba? Ang atong challenge diri nga mahabwa ka sa kalisod. You need to be kanang a business kanang kuan minded. Kay lisod ka ining empleyado ra ka, slave ang imuhang utok mga igsoon. Nga di ka kalihok kung dili ka ingnon piece by piece. Di ba? Di ba ka decide sa imong trabahoan? Mangutana man jud ka sir, unsay sunod na ni sir? Humana sir, unsay sunod na ni sir? Ay kanay una sir, humana sir, unsay sunod sir? Di jud ka kalihok og ikaw ra. Dili gusto ang Ginoo ana mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo na kaybaw ka, unsa gyud kasing-kasing sa Ginoo, kaybaw ka, unsa gyud angay nimong i-reach, unsa angay nimong buhaton, because you are not a slave, you are a servant. And you should know the heart of God. Klaro ka nag-ingon sa Ginoo, mo bitaw gitawag tag friend, because servant ta, nakaybaw ta mga kaigsunan, unya sa dihang ikaw namunga na, nindot kay ang promotion nimo. Karon di natin katawgon nga servant. Tawgon natin kang friend. Friend. Muna yung promotion niya, pag nahimo na kang disciple, you are now the friend of God. Pagkaninduta mga igsoon. Pero ang problema man good, kaya nagsige tagpaminaw sa mga whispers. Mana, with wings ko na, manglupad na. Tura na dito, gihonghong. Tura na gihonghong dito. Maabot na diri kay with wings magod na. Di ba? Yeah, can you imagine mga igsoon? You entertain the diviners and the opposition nga kanabitang ang imong pastor na kahibaw. Unya ikaw nga maglingkod ka diha maminaw kas mensahe dili ka makonsensya. Kibaw des pastor da. Kibaw ko eh. Even before anything happened in the church, ako na nainundahan ako asawa, muna ako di kay kumakurat. Kaya nga naman, ako may ko sa usawa ko na ako'y kuanda. Na ako'y muna nakita sa unahan ba nga ingunan ni. No, may tabo man. May tabo. Muna pag musulti na ganito ko, si Eunice, may nakuyawan na siya. Siya, alah, patay. Imo na biya nag-iingon. Ingon na, pangutan na ako asawa. Mao na makabantay mo, dili kay ko kada bitang muriak nga masuko, lagot, ingon na ba? Ngano man? Kabaw na ko. Kabaw na ko beforehand. Something will happen. Pero kung imong gituhuan ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, siya ra may bahala ang klase ng mga tao sa palibot nato. Ang atura is, mupadayon ta kung asa tagisugo, atong andamon, atong kagalingon, para dili ta mabalda mga kaigsunan,
Mao na trabaho sa yawa gyud hasta sa panahon ni Nehemiah. Gusto niya nga pahunungon si Nehemiah sa pag-rebuild sa broken wall para dili mahuman ang wall of Jerusalem. That was the protection for the Israelites. Naguba man. So wag gyud siya naminaw. Adi gyud niya tubaya si Sanballat. Wag gyud siya nisugot. Imo ko pahunungon to cause the work to cease. Muna kita, ayaw jud sugot jud nga mahunong ang atong paglakaw bitaw kay klaro na kayong kadaugan. In fact, victorious na tadaan. Muna kung dili ta ka-claim sa victory, ambot na lang unsa gani ato sipyat gyud ni mga kaigsuonan. Amen. So sa panahon ni Jeremiah gipakita na sa Ginoo diri nga kahibaw ang Ginoo, I know the thoughts that I think toward you. God is thinking of us. That's very clear. Nagunahuna siya nato. O karon ato ibalik sa atong kaugalingon. Nagunahuna ba ta sa gisulti sa Ginoo? Go and preach the gospel to every creature. That is our main job. Is that the reason why we do what we do today? Dapat kana mo reason nato mga igsoon. Because if not, ang expected end nato lahi pud ang outcome. Sultihan mo, it will be God that will make the end part. Bisa kung saan pa nimog desire, gusto na ko nindot ang ending. Mga iso, di ko na siya manindot kung wala nimog isunod ang Ginoo. So who are you in His work today? Are you for Him or you are for someone else? So muna magbantay ta kay ang yawa is at work, mga igsoon. Amen? In Deuteronomy chapter 8:18, do not forget na wa ta nagkinahanglag tao para kita mga kaigsunan mulampos sa atong gikinahanglang buhaton because it is God who give us power to get wealth. This is very clear. Deuteronomy 8:18. Klaro kayong gisulti sa Bible, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. It is so clear, mga igsoon, nga kung ang Ginoo gyud imong gisunod, iya kang tagaan og strength, iya kang tagaag wisdom, iya kang tagaag enough power to get wealth. Wa nagibawal sa Ginoo. Mo na ako mag-uol ko sa mga Kristohanon nga mahadlok sila nga moasinso sa kinabuhi. Ngano tagaan mag-power to get wealth kung dili na i-allow si Ginoo ang wealth nga maanha nimo. Pero ang imo ra yung hinumduman, gitambagan ka, gitudluan ka sa pulong si Ginoo, ayaw ang kuna ang glory because it is not you. It is the Lord. Siya mo'y naghatag nimong strength, wisdom, power, how to get that wealth. Amen? Mao na nga sa akong giingon na kaganina, kanindot naman lang bisang magsugod lang kag 5,000 ang adlaw eh. Na? Mamasol na ka na. Nya once ra ba nga motunod na siya 5,000 ang adlaw, di ba na magpabilin og 5,000 adlaw sud sa usa ka buwan. Di naman na mohunong. Mutubo na magyud na siya. Mao nang imong andamon, ang imong kasing-kasing, dili ni ako gyud, dili ni ako kay ngano man igo na ko ni tan-aw nya na sa lisod, dili ni ako, Lord. Salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Kwintaha dayon pilay tithes ani. Pila ako expression of love. Pila ako para sa mga kalag ani. Mo na diha na ka ma-excited mga kaigsunan, pero uy. Ilis sa tanig password kay maabli ni pastor ni mahibaw-an. Di na kinahanglan ako tan-aw na. Di na kinahanglan tan-awon gyud. Ngano man di man ko kahatag curse nimo. Di sa ko kabugti og blessing nimo. Ang Ginoo na mo'y magbutang anang expected end mga igsoon. But do you want God to let you use the resources to reach out souls? Remember who gives you the strength to get wealth. Remember who gives you the power to get wealth. Mao na nga kung nahinumduman nato mga kaigsunan, so let's go to Him. Do not forget to listen to Him.
Do not forget to believe in Him, mga kaigsunan. In Joshua 1:8, very clear. Usay gisulti sa Bible sa Joshua 1:8. Mga familiar verses ato giablihan igsoon para dili ka kalimot. Usay gius Bible, this book of the law, balik kita sa Bible, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, sa diyang naitabo na, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Praise the Lord. So if you believe that only God can give you power to get wealth, go to Him. Listen. You ask the Lord's instruction. Siya rin makaguide nato, mga igsoon. So sa dihang ato nagibasa ang pulong sa Ginoo, imo nang hinumduman gyud, Lord, tabangi jud ko nga di ko matayog ani. Imagine na nimo, mga kaigsunan, kung matinuod na gina kanang ang gihatag sa Ginoo nato ba? Kung matinuod na unya ang imo na lang tan-awon, ang mga kalag na lang, wali talaga diha, tudlo talaga, pasag din na diha mga kon, i-encash na sa nay musud. Unya ni sungko na kas 33 ang adlaw. Sa iluan rin ko ninyo, ha? Basta ako lang yung reminders ninyo, good. Do not let this book of the law depart out of your mouth. Because money is the stronghold of the devil. That if you're going to believe in money, if you're going to love money, that is the root of all evil. So that is why, mga igsoon, you need to love the Lord. Hinumdumi, ang gisulti ni Apostol Paul kan Timothy, markahi katong mga tao nga adunahan. Nga dili sila mosalig sa ilang kayamanan. Kundili adto sila salig sa Dios nga naghatag nila ang kayamanan para ilang ma-enjoy. Di ba? Wa na gibawal si Ginoo ma-enjoy ta. O gina gibawal si Ginoo manuroy ta sa tibuok Pilipinas. Para mag-discipleship ta. Para maghimo ta sa atong hybrid presentation nga unique, mga igsoon. And this is accepted. That there should be God's Word. Kinahanglan mahimo tang lahi, mga kaigsuonan. There should be God's Word in our presentation. Because it is God that needs to be pleased, not men. Amen? So kinahanglan managhan yun ta. Dili ra kay ako ray mo barog diya. Kinahanglan managhan ta og simultaneously nanay nagpresent dito na pila na katawo na walihan sa pulong sa Ginoo, and all of us are doing it the same way. So if God is watching you, unsa may buhaton? He will bless you. He will bless you. Because that is what God promised to us. Iyan na sugo. Labor for the needy. Saktuhan lang yun inyong motive. We are going to do this so that we could help. Na? Gisulti na ginin nila diri, oh. Wa man na sila naminaw sa atong mensahe. Pero unsay lagi ingon, paghimo mo covenant sa Ginoo, nga kung maadunahan na mo, manabang mo sa nanginanglan. Make a covenant. Mo man covenant gihatag sa Ginoo nato. Di ba? So kung sila nga wala naka-appeal diri sa atoang panagtudlo, nakahibaw, kamo, sigihan mong ingon. Kalimtan ninyo. That is the good success right there. If you can make other people successful, that is the good success. Because being successful alone is very lonely. Ikaw rin na dato. Nya gusto nimo ikaw rin madato para ang tanan ang ihat nimo. Kaya magyatagon magko. Tabangan, tamay kablaka. Saan na mong asinso? Diha na mo. Mo asinso kayo mo, di na ko katabang ninyo. Natural. Pero sa kanindo, kung kitang tanan mo asinso ta. Lapad kayong buluhaton. Lapad kayo ang field, mga igsoon. Dili pwede pipila lang ang mo asinso. Dapat kitang tanan. Dapat maato nang mabuhat ba sama sa Book of Acts ba nga wala na'y nagkalisod nila. Di ba? Klaro atong gisulti sa Acts chapter 2. Wala na'y nahabilin nga na'y panginahanglan kundili ang tanan na tabangan. Pantay-pantay, mga kaigsunan. Og pinaagi ani, may tabo nga mapantay-pantay ta.
walay magdaog-daog. Walay manaog-daog, wala say madaog-daog. Nga naman, parehas man ta na ika-invest sa kalag. Di ba? Inigyo na ito, asa man ta? Liman ka ang camp na ito, mga igsoon. Kuyaw na kayong mga venue. Mingaw kayong Plantation Bay ron. Ato ta dito. Ato ta mag-camp dito. Kanindot na. Matuyok na nato ang mga nindot kaya nga mga resort. Di ba? Legacy na. Of the goodness of the Lord. Di kayo nakakuha na kitag resort, pero katumumpong nanirado na. Nanirado naman to, wala naman to ilami. Di ba? Pait kayo na, bisitag pangita asa tong libre. Murang mawatay Ginoo. Unya ang atong consideration basta magkamta asa to kinabaratuhan. Kaya nga naman, inighatay na umano ni ato per head. Inyong mga mata, mura nagibugatan. Kanindot, anak. Mabot panahon, ang per head na to, ang per day na to is 10,000. So, upat na kaadlaw, so 40,000. Pag-ipon na lang mo daan, 50,000 para sa atong camp. Each person. Nga, mo kampa mo. Kagambay na nag 50,000 over sa millions nga imo gi-income. Siya di ka ka-spare anak mga igsoon. Nya pila ka buk imong bisita, usar may atong gi-require so 100,000 imong i-prepare. Nga di ka mahimo panalangin na. Bulahan na mo tuo. Kaagong sa prosperity. Iyon diri, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tanawa, nindot kayo na makaabot ani mga kaisuran, good success. Mao ni atong gikinahanglan. Pero kinahanglan lagi, balik ta diri. Go back to the Word of God. Malakay 3:10. Tanawa, unsay gisulti sa Bible diri. If you believe that it is God who gives you power to get wealth, this is how God gives you wisdom. Power man to get wealth. Tanawa ra gud unsa na ka power gihatag sa Ginoo. Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Kanindot ang power, nga napamove ni mo ang power sa Ginoo para bubuan kag panalangin. Kinsa ko'y tao nga makamando sa Ginoo, Lord, bubuhay kong panalangin. You don't need to say it. Nakita lang sa Ginoo, mga kaigsunan, nga nag-uli ka. Nakita sa Ginoo nga ikaw alis ka sa imong returning. Napamove nimo ang power sa Ginoo to pour you that blessing. Ang problema, questionon na to ang Ginoo. Grabe. Mauni. Anhi ang mga pastor makakwarta. Tanawa na imong utok. Ang Ginoo mo'y nagsugo, ana. Dili ang pastor mo'y naghimo, ana, mga kaigsunan. Nya mayon ang gikumbati na sa uban. Dili na para sa mga Kristohanon karon sa church age. Kay para rani sa mga Hudiyo. O ato naman nagitubag naman na nato. Unsa man day ka? May nagkamangangkon, you are under the Commonwealth of Israel. Fellow citizen with the saints. May nakamangan ko na kay kung di ka mahimo kaliwatan sa mga Hudiyo, di ka malangit. Wa pa di ka naluwas. Kay sa dihang naluwas ka, automatic na, nahimo na kang kaliwatan sa mga Hudiyo. Under na ka sa pamalaod, sa ekonomiya, sa mga Hudiyo. You're under, together with Abraham, ang iyang blessing, maimo. Pero pag abot na diri sa returning, diha ka mo, ingon nga, wa ko'y labot, ana. Tanawa na ka. Mamili ka raman. Wa mo na, uwawa nag, mamili ra mo. Sa dinawatay, kaliwat. Sa hinatagay, di nakaliwat. Naunsa mo O na pa ba'y nagkuhan ani? Na pa ba'y nag-question ani sa tithes diri? Ayaw dyan question na ang Ginoo yun. Iya man ang pamaagi para i-bless ka.
Mo na desire sa Ginoo sa atong prosperity. Gusto siya makabuo nato. Kita mo'y di ganahan. Lastly, 2 Corinthians chapter 9. Tanawa na gani mga panalangin, giandam sa Ginoo para mahimot ang prosperous. Unya, ato lang ni isalikway mga igsoon. 9:7-8. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, gitudluan na ka sa Ginoo nga kinahanglan gyud deta mo give. Kinahanglan gyud deta mo return. So, ang requirement ron diha para makapasar ka, cheerful. You should be a cheerful giver. So, ang ilanan nga mahimo kang cheerful giver, wala kay pakialam kung pila na imong nauli, pila na imong nahatag. Mana makaingon ta kanang kani wa na gyud siya pakialam siyang giving kay milyon naman. Hello? Kay samtang di pa nakabot ingon na ang numero. Sige pagkakuan ni hasta mga point good imo isuwat gyud 0.03. Sao man nimo? I-round off na lang na uy. Di ba? 139.41. Uy, buwan na lang. Kuan, i-round off na lang ba? I-close to the higher number. Imo pa nag, kuanon, ka na naginutol pa ng point diha. What's the point? Di ba? Ang Ginoo, buo ko na iya. Di na naingon nga ang point, ani mo, ni siya. Wala na. Tanawa, verse number 8. Kung panalitan, cheerful ka. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, abound to every good work. Now, listen to His word. Manduan sa Ginoo ang panalangin, pero ayaw wag tanga ang imong misyon. The more God blesses you, the more your mission will grow. The more your good works grows. Right? So, human na to diri sa Lapu-Lapu. Malinisan tang laing lugar. Padayon ang sa Lapu-Lapu. Another place, another place, another place. Let's do the same. Muna, kinahanglan jud tag foundation yun. So that it will be more easier for us to move from one place to another. Ipakita na ko ninyo mga kaigsunan sa grasya sa Ginoo ang kamatuoran sa iyang pulong. The government will need us. It is not us that will need the government. Kung mutuman lang yun tas Ginoo. Hello? Dili si Joseph ang nanginahanglan ni Pharaoh. Si Pharaoh ang nanginahanglan ni Joseph. Dili si Daniel ang nanginahanglan sa king. Kung dili ang king mo'y nanginahanglan kang Daniel. Mga igsoon, look at the Bible! It is the government that will need God's people. Pero ang akong challenge na to ron mga igsoon, can they see Jesus? Can they see Jesus moving in our life? Because if not, tiris-tirison na ta mga igsoon. Anak ta sa hari. Gisugo ta nga pangitaon ang mga kalag nga nawa. And upon responding to that command, He promised that I will be with you. I will provide all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. All the promises gihatag sa Ginoo. And along the way, you need to master this. You need to love giving. You need to love the Lord and not robbing Him. You need to do that along the way. You need to master it because ministry is people and ministry is giving. Dili man ni trabaho ni Robin Hood. Trabaho ni sa mga Kristohanon, mga igsoon. And Christ's example is to give. Amen? Ayaw dyan nagkalimti. Kung naay 2 Corinthians 9:8, naapoy 2 Corinthians 8:9.
Bali-bali ra na mga kaigsunan. That is the two sides of the coin. Di ba? Unsay gisulti sa 9:8, God is able to make all grace abound toward you. Pero unsay gisulti sa 8:9, diha man ni nagsugod. Tanaw unsay gisulti sa 8:9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. That is the two sides of the coin. Gipromise na sa Ginoo na to. Di na to i-miss, mga igsoon. Stop personality. Let's start serving the Lord, the true God, the living God, the only Savior, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? All power is from Him. Siya ra gyud ato sa ligan gyud. Kaning mga resources, mga kaigsunan, is just a tool. But the real power here is God. God's power gyud. So I hope na ato nakita, mga kaigsunan, ang desire sa Ginoo nato karon regarding prosperity. Gibuhat na niya kang Joseph, gibuhat niya kang Solomon and other people nga atong gisgutan kaganina sa inyong nahibawan, daghan pa kayo mga igsoon og something in common. The Lord was with them. Og sa atong panahon karon, kung mahitabo sa ni, the Lord is with us. It will happen again. It will happen again. Ato ni i-claim mga igsoon, kita may mayagpag aning resources. And they will need our voice to share to them the Word of God. Nindot kayo kung hindi lang ako may mo-share sa pulong sa Ginoo. Dapat kita, ug ang mga produkto nato, mga kaigsunan, nga ma-disciple nato, kita mo'y magbansiwag diha sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? Ato ning mabuhat ni tungod kay ang Ginoo nag-uban nato. Who can be against us if God is for us? Ha? So makaklaim lang kita, for with God nothing shall be impossible. Klaruhon nato ni atong kinabuhi, igsoon nagtan-aw ang Ginoo nato. Amen. Hinaot pa nga walang ko kontra nito. We will claim the victory. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you so much, O God, for showing to us that prosperity is our destiny if you are going to walk with us. So please help us, O God, that truly in our hearts we will walk with you. And we will do as we are told to do, O God, which is to go and preach the gospel to every creature. Dear God, it will be very hard for us if you are not with us. But we believe, according to what the Bible says, that with you, O God, everything is possible. Kay wa gyud imposible sa imo. Ug walay si bisan kinsa nga mo-oppose og makigbatok o mupakgang sa imong buluhaton kung ikaw nagkuyog namo. So please, Lord, help us to make sure that you are walking with us. Thank you so much, O Lord, for the Holy Spirit nga imong gibutang sa among kasing-kasing. So please help us, Lord, to be a good student of your word and a believer, a doer, not hearers only. So please help us, dear God, that we could win the victory that you already won. Help us, Lord, nga maambitan na mo ang imong kadaugan. Tuguti, Lord, nga ning lugar, mapakuyanap na mo ang imong ebanghelyo. Nga sakto nga pagkakuyanap, Lord. O maangko na mo ang mga luna, ang luna, diri, Lord, nga imong i-prepare nimo na mo. Nga among makonquer. Thank you for the resources. I pray that you will bless your people, dear God. Nga insakto ang kasing-kasing sa matag usa sa pagbuhat ani. Ang among tinguha kalang kaysa daghan mga for sale diri sa
Lapu-Lapu o Cordoba, daghan kay for sale nga dagkong yuta, Lord. I know nga gamay ra na para nimo. Pero Lord, please, himo aming angayan nga na. Himo aming angayan nga katugyanan anang mga properties. Thank you, Lord. Thank you so much for the privilege nga kami nahimo nimong servant. And help each and every one, oh God, nga mahimo gyud mi nimong friend. Nga makasabot na unsa gyud naa sa imong kasing-kasing. That we could honor you always, Lord, every day. And Lord, salamat sa invitation karon. I pray that you will bless your people, dear God, to come to the altar tonight, to pray to you, O Lord, to thank you, to honor you, to praise your name, to lift up your name, O God, the only name that needs to be raised in our midst. Lord Jesus, our Lord and Savior, our great God, our great King, thank you for this privilege to come and to kneel down before you. This is for your glory. In Jesus' name, amen.